Sino po ba ang Senate President ngayon? Wala. Vacated. Kasi wala kaming 13. 12 lang kami, enough to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Pero we cannot yet elect a Senate President kasi under the Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan. Pero nangangahulugan po ba na hindi na si Senate President Alan Cayetano ang Senate President? Kasi sa kanyang Facebook Live, sinabi po niya siya pa rin ang Senate President, sir. Yun ang problema, Karen. Kasi kung naandito sila sa session hall, dito sana kami magdedebate. Mahirap makipagdebate sa Facebook. Kasi sa halip na pumasok siya, hinintay namin siya ng Lunes, hinintay namin siya kahapon, hinintay namin siya kanina, hindi naman siya pumapasok. So paano kami magdedebate na nasa Facebook siya, kami naman nasa plenaryo? Ang tamang venue para pagdebatehan namin, pati yung pag-elect, kung meron silang issues, dito sa plenaryo, hindi sa Facebook. Maliwanag kay questionin po ito no, ng mayorya o kumbaga ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang hirap na ng mga terminologies ngayon. Legal po ba ang ginawa ng bloke po ninyo kanina? At bakit po ito legal, sir? I-correct ko lang, dating mayorya, minorya na sila ngayon kasi 10 sila, kami 12. Or 11 kung sakaling hindi mag-a-align completely si Senator Cheese. Ngayon, karapatan niya na dumulog sa korte kung gusto niyang questionin ang legalidad. Sa punto namin, kaninang alauna na nag-caucus kami, diniscuss namin mabuti yung legal basis, pati yung president na umiiral. Dalawa, Abilino versus Cuenco, at ito'y 1949, pero leading case pa rin ito. Wala pa itong, hindi pa namomodify. Na kung saan, kung wala sa coercive power, kung outside of the coercive power of the Senate, hindi kabilang yon sa pagdetermina ng quorum. Pangalawa, kung hindi makompel ang attendance, hindi yon bibilangin sa pagdetermine ng quorum. Yung president naman dito, 2015, si Senator Drilon, 17 lamang yon ang naanditong senador. Dahil yung 4 o 3 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. Pero nakapag-conduct sila ng business at ang kanilang na-determine na quorum ay 12. Kasi nga, hindi naman kompleto yung 24 at wala nga sa coercive power ng Senado, yung ibang miyembro ng Senado noon. Paliwanag, Karen, maraming legal opinions na lalabas dito. Ang tangi lamang makakaresolve nito, kung gusto nilang dumulog sa Korte Suprema, doon tayo makikinig. Pero maski magdebate tayo till kingdom come, wala tayong mariresolve. Kaya kung gusto niya, pumunta na lang siya sa Korte Suprema para questionin yung nangyaring kanina sa session hall. Senator, paano po ninyo, ng grupo ninyo na kumbinse na sumama sa sesyon si Senator Cheese Escudero? Hindi namin siya kinumbinse. As far as I know, kusan loob siya dahil ang sinasabi niya nga, hindi niya na kayang tiisin o sikmurain yung nangyayari sa Senado. And we admire him for that kasi yung kanyang very appreciative kami sa kanyang naging position kanina na ang dahilan, ang kusan loob niyang pagsama sa sesyon ay para mabigyan ng kaukulang quorum. Kasi 11 lang kami, kung mapapansin ninyo, mula Lunes, kahapon, hindi kami makapag-conduct ng business kasi wala kaming quorum. Ginagalang namin yung quorum na 12. Ngayon, nung dumating siya, nakapag-conduct kami ng business kanina at nagpapasalamat kami sa kanya. Wala pong kondisyon, wala po siyang hiningi. At wala rin kaming pagkumbinse, bagkus, kusang loob siya. At ito na pahayag na rin ni Senator Cheese, ginawa niya ito dahil nga mahal niya yung Senado as an institution. At we admire him for that. Now, Senator Lacson, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal coup ito. At hindi daw tama, una, ang bilang ng quorum, pero maging si Senator Loren Legarda, sinabi po niya, unconstitutional daw ang Senate takeover dahil ang majority daw po ay tinuturing pa ring 13. Ano pong reaksyon niyo dito? Ulitin ko, Karen, ang tamang venue, ang proper venue para pagdebatehan namin yan, yung quorum, yung legality, sa plenaryo, hindi sa Facebook.
Now, paano po ito ngayon, Senator Lacson, bukas? What if ituloy ni Senator Marcoleta ang kanyang subcommittee hearing sa flood control? What will happen? Illegal. Yun ang illegal kasi hindi naman siya chairman. At meron kaming sergeant at arms na siya mangangalaga ng orderliness at saka ng decorum dito sa loob ng Senado. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin, baka mapahiya sila. Now, Senator Lacson, paano po ang July 6? Ang July 6, ang unang araw dapat po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan po ba, sir, magbabago ang presiding officer? Di ba ang Senate President ang presiding officer po? Tuloy yung July 6, tuloy yung nangyaring pagsasubmit ng komento ng Vice Presidente noong June 1. At tuloy din yung deadline, yung period na magsasabit ng reply o komento yung prosecution. Tuloy pa rin yung pre-trial o preliminary conference na magaganap pagkatapos na makapagsubmit yung prosecution panel ng kanilang komento. At tuloy pa rin sa July 6. Yung presiding officer, kung sino yung tumatayo o yung acting president or pwede kami mag-designate kung sino yung pwedeng mag-preside doon sa mangyayaring impeachment trial sa July 6. Oo. Maganda ipaliwanag niyo po ito, Senator Lacson, huling tanong. Because ang July 6, you convene as an impeachment court. Sa araw ng SONA, which is end of July, that's when you convene as a legislative body. Tama po ba ito, sir? Kung boboto ng 13 Totoo for yun. a new leadership, can that be done on July 6 or the rules do not permit that? Ang pinag-usapan namin, hihiling kami sa Pangulo para tumawag ng special session. I see. Hindi lamang sa tungkol sa impeachment, tungkol din doon sa nabinbin na confirmation ng ilang Navy captains at saka Armed Forces colonels para ma-promote sa general. Ang problema, nakakahiya sa kanila at nakakaawa sila dahil aabutin sila ng 1-year ban dahil nga sa gulo nangyari sa Senado, hindi makapag-convene ang CA. So, alang-alang sa ating mga magigiting na kawal, yung mga mapopromote, at baka ma-disqualified sila by virtue of the 1-year ban bago dumating yung kanilang retirement age, hihiling kami sa Pangulo kung pwedeng tumawag kami ng special session para ma-convene yung Commission on Appointments para naman hindi malaking dagok sa mga pamilya ng ating mga magigiting na opisyal ng Armed Forces. Nag-issue ng statement ang Pangulo, sinusuportahan niya ang bagong liderato ng Senado. Ibig sabihin po ba, Senator Lacson, kung magtawag ng special session si Pangulong Marcos Jr., halimbawa bukas o Friday or kahit next week, nakasinediya na, pwede po yun? Pwede yun. Pwede. Special session. Nasa ano naman yan? Nasa konstitusyon naman yan na pwedeng tumawag ng special session ang Alright. Pangulo. So, it's clear para po sa inyo, vacant ang Senate presidency sa ngayon. Maliwanag yon. Bakante ang Senate presidency na posisyon. Wala kaming Senate President, meron kami acting Senate President by virtue of his being Senate President pro tempore, si Senator Sherwin Gatchalian. Maraming salamat po, Senator Panfilo Ping Lacson. Thank you, sir. Salamat, Karen.